Simula na ng quarterfinals ng FIBA World Cup at maglalaro ngayon ang Team USA versus Italy. Look out sa Team USA dahil galing sa talo ang Team USA. Kaya siguradong gigil na gigil ngayon silang makabawi. Para sa mga naghahanap ng live streaming ay pakicheck lang po sa ating description box to watch the game live. Ngayong araw na ang simula ng quarterfinals ng FIBA World Cup at magtatapat ang USA versus Italy at ang unang laro naman ay ang Lithuania at ang Serbia. Dalawang napakagandang matchup pero in this video ay tutukan natin ang game ng USA versus Italy. Galing sa talo ang USA versus Lithuania kaya siguradong ayaw ng USA na matalo ng back-to-back. And in the event na talunin ng Italy ang USA, ay parang okay na rin yan para sa Gilas dahil pinahirapan ng Gilas ang Italy. Well, para sa mga naghahanap ng live streaming, ay pakiclick lang po ng link na nasa description box to watch the game live on HD for free. At sa pagtatapos ng classification round, ay kasama sa statistical leaders sina AJ Edo at Jordan Clarkson. Renz Abando, sobrang sikat na ngayon at kahit saang sulok man sa Pilipinas ay si Renz Abando ang pinag-uusapan. Kahit sa mga Pinoy communities sa buong mundo, ay nauuna na ang pangalan ni Renz Abando bilang pinakasikat na player ng Gilas. Ganito rin ang kasikatan noon ni Jimmy Alapag sa 2014 FIBA World Cup na ginanap sa Spain na kung saan walang takot si Jimmy Alapag na dinomina ang mga teams ng Argentina at Senegal. Ngayon ang tanong, mauungusan kaya ni Renz Abando si Kai Sotto bilang pinakaunang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA? Well, sa palagay ko ay oo, pero sa isang kondisyon. If Renz Abando will transform his play bilang isang point guard, ay malaki ang chance niya na susubukan ng mga NBA teams. Dahil kapag number 2 si Renz Abando sa NBA, ay mismatch ang mangyayari dahil napakatangkad na ng mga shooting guards ng NBA. Nasa 6'4 to 6'8 players ang kanyang makakatapat doon katulad ni na Jordan Clarkson at Jalen Green. Pero kapag kinonvert si Renz Abando bilang point guard, ay merong malaking possibility na makapasok siya sa NBA. But he has to prove first na kaya niyang mag-point guard. At kailangan rin na on point ang kanyang 3-point shooting katulad ng shooting ni Yuta Watanabe ng Japan na isang legit 6'8 but plays the shooting guard. The good news ay hindi na nag-iisa ngayon si Kai Sotto. Nandiyan na rin si Renz Abando na pwedeng makapasok sa NBA. Dalawang players na ang ating babantayan at kung sino man ang unang makapasok sa kanila sa NBA ay isa lang ang panalo kundi ang mga Pinoy basketball fans na matagal nang gustong merong homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Kung nabigyan pa sana ng matagal-tagal na playing time sina Kai Sotto at Renz Abando sa FIBA World Cup, ay siguro mas lalabas pa ang kanilang laro. We know how good they are, and they showed it sa mga moments na pinasok sila ni Coach Chat Reyes. Ngayon ang tanong, mauungusan kaya ni Renz Abando si Kai Sotto? Well, crucial kay Kai Sotto kung saan siya maglalaro next season. Kung sa Hiroshima pa rin, ay mukhang papalayo na siya diyan sa NBA. Based on FIBA's post-group stage statistics, Jordan Clarkson is in the top 10 of 10 different statistical departments, 3 of which he emerged on top. In 5 World Cup prelims matches for Gilas, the Utah Jazz Ace ranked first in total field goals made, 44, total field goal attempts, 107, and 2-point field goal attempts, 66, 13.2 per game. And marginally behind Slovenia talisman Luka Doncic, 132 points, 26.4 points per game. Jordan Clarkson placed second in both total and average points scored, 130 points, and 20 points per game in the group stages.
It also won't come as a surprise to many that Jordan Clarkson extended minutes put him second among all World Cup players in total time played, 2 hours, 59 minutes, and 17 seconds, 35 minutes 41 seconds per game. And AJ Edo was the World Cup's fourth best defensive rebounder in the group stages with 36 defensive boards, 7.2 per game, and ranked 8th overall total rebounds, 43, 8.6 per game. After the FIBA World Cup, it is expected na magkaroon na ng formal announcement ang Wasserman kung saang team maglalaro si Kai Sotto. Well, meron ng patikim dyan ang tatay ni Kai Sotto na sa purple and gold maglalaro si Kai Sotto. Samantala, sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China, muling magbabalikan ang rivalry ni na Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson but on a higher stage and a different level. Kasama ang Jordan sa Group C ng Gilas Pilipinas sa men's basketball competition kung saan sisimulan ang laban sa September 26 laban sa Bahrain. Kasama rin sa grupo ang Bahrain at ang ating Southeast Asian rival na Thailand. Ang mga ito ay magkakaribal sa pagtutunggali na naging makulay sa huling PBA Governors Cup Finals. Then it takes 1-day break after facing Thailand on the 28th and the anticipated match with Hollis Jefferson ay sa September 29. Ang 28 years old na si Hollis Jefferson ay kamakailan lang naging naturalized player ng Jordan para sa FIBA World Cup, kung saan sila ay nagtapos sa ika-32 na pwesto na may 0-5 na record. Ngunit nagpakita siya ng parehong galing na nagbigay sa kanya ng titulo bilang best import sa Governors Cup nang sumabog siya ng 39 points sa isang overtime loss na may score na 95-87 laban sa New Zealand. Si Hollis Jefferson ay nagdala ng TNT patungo sa 6 na sunod-sunod na panalo sa season-ending finals at inagaw ang corona kay Justin Brownlee at ng Kings. Si Justin Brownlee, 35 years old, ang magiging naturalized player ng Gilas sa Asiad. Siya ang papalit sa pwesto ni Jordan Clarkson na naglaro para sa koponan sa World Cup. Ngunit kinakailangan pa rin ng Gilas na makakuha ng isang bagong coach na papalit kay Chat Reyes. Pati na rin ang mga pangunahing membro ng koponan dahil hindi bababa sa 6 na mga players na naglaro sa World Cup ang posibleng hindi makasama. Sa ibang mga grupo, makakaharap ng Olympic-bound Japan, ang Indonesia, Qatar at South Korea sa Group D. The Akatsuki, who co-hosts the World Cup with the Philippines and Indonesia, ang pinakamagaling na koponan sa Asian teams na may 3-2 na record. Kaya't nakamit nila ang isang direktang ticket para sa 2024 Paris Olympics. At ang Group A ay ang Iran minus sa kaka-retire na si Hamed Haddadi, Kazakhstan, Saudi Arabia, and United Arab Emirates.